Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakadakilang regalong maibibigay mo sa iyong anak ay hindi kayamanan, ginhawa, o ang pinakamagandang eskwelahan? Ang tunay na regalo ay ang katatagan ng loob na harapin ang anumang hamon na ihagis sa kanila ng buhay. Dahil ito ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang mundong kanilang kahaharapin paglaki. Ngunit, kaya nating humubog ng isang anak na napakatibay, madaling makibagay, at matatag na anuman ang pagsubok. Kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ngayon, ibabahagi ko ang mga praktikal at epektibong paraan para magpalaki ng anak na handa sa anumang laban ng buhay. Number 1, palakasin ang kanilang katatagang emosyonal. Ang isa sa pinakamalaking sukatan ng tagumpay sa buhay ay ang katatagan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga batang natututong pamahalaan ang kanilang emosyon mula sa pagkabata ay mas mabilis bumangon mula sa pagkabigo at mas handang humarap sa mga hamon sa hinaharap. Praktikal na payo. Sa halip na sabihing, huwag ka nang umiyak, wala lang yan, subukan mong sabihin, nakikita kong malungkot ka. Anong nangyari? Sa paraang ito, natututo silang kilalanin at pangalanan ang kanilang nararamdaman sa halip na itago at kimkimin ito. Ito ang pundasyon ng tibay ng loob. Number 2, turuan silang lumutas ng problema, hindi maging perpekto. Madalas pinoprotektahan natin ang ating mga anak mula sa pagkakamali. Pero ito ang sikreto. Ang bawat pagkakamali ay isang aral. Kapag nahihirapan ang iyong anak sa isang gawain o nagkamali sa eskwela, huwag agad sumaklolo para ayusin ito. Sa halip, tanungin mo, sa tingin mo, anong ibang paraan ang pwede nating subukan? Praktikal na payo. Hikayatin silang mag-isip ng iba't ibang solusyon, hindi lang ng iisang tamang sagot. Ito ay nagkakaroon ng growth mindset, kung saan ang mga hamon ay tinitingnan nila hindi bilang hadlang, kundi bilang pagkakataon para matuto at lumago. Number 3, pagtibayin ang kanilang tiwala sa sarili. Ang mga batang matatag ay hindi umaasa sa papuri ng iba. Mayroon silang malusog na paniniwala sa sariling kakayahan. Praktikal na payo. Palitan ang papuring nakabase sa resulta, halimbawa, ang talino mo, ng papuring nakabase sa pagsisikap, halimbawa, nakita ko kung gaano ka nagsikap sa proyektong yan. Itinuturo nito sa kanila na mas mahalaga ang pagsisikap kaysa sa agarang tagumpay. Dahil dito, hindi sila natatakot mabigo dahil naiintindihan nilang ang pag-unlad ang mas mahalaga. Number 4, ituro kung paano pamahalaan ang stress. Ang stress ay bahagi ng buhay sa exam, pakikipagkaibigan, trabaho, at relasyon. Ang batang hindi marunong humarap sa stress ay madaling bibigay. Ngunit ang batang may mga paraan para malampasan ito ay tiyak na magtatagumpay. Praktikal na payo. Turuan sila ng mga simpleng paraan tulad ng tamang paghinga. Paghinga ng malalim na parang umaamoy ng bulaklak at pagbuga na parang umiihip ng kandila, pagsusulat sa journal para mailabas ang saloobin, at pagiging aktibo dahil ang ehersisyo ang pinakamabisang pangalis ng stress. Number 5, hikayatin silang maging responsable at may kakayahan. Ito ang isang masakit na katotohanan para sa mga magulang. Kung gagawin mo ang lahat para sa iyong anak, pinapahina mo sila. Praktikal na payo, bigyan sila ng mga responsibilidad na angkop sa kanilang edad. Ang isang 5 taong gulang ay kayang mag-ayos ng mesa. Ang 10 taong gulang ay kayang maglaba. Ang isang teenager ay kayang mag-budget ng kanyang baon. Nagbibigay ito ng kakayahan, tiwala sa sarili, at responsibilidad. 3 katangiang kailangan ng bawat matagumpay na tao. Number 6, maging mabuting halimbawa ka ng katatagan. Ang mga bata ay hindi natututo sa pakikinig lang. Natututo sila sa pagmamasid. Kung gusto mo ng anak na kayang harapin ang buhay, ipakita mo kung paano mo hinaharap ang buhay. Kapag nabigo ka, ipakita mo kung paano ka bumabangong muli. Kapag stress ka, hayaan mong makita kanilang humihinga ng malalim para kumalma.
Kapag may problema, hayaan mo silang marinig mula sa iyo na, mahirap to, pero hahanapan natin ng paraan. Ang mga matatag na bata ay hindi ipinapanganak na ganoon. Sila ay pinalaki at hinubog ng mga magulang na nagpapakita ng lakas at katatagan. Kaya paano ka magpapalaki ng anak na kayang harapin ang lahat? Turuan sila ng katatagang emosyonal, hayaan silang lumutas ng sarili nilang problema, palakasin ang kanilang tiwala sa sarili, ipakita kung paano haharapin ang stress, bigyan sila ng kalayaan, at higit sa lahat, maging kanilang inspirasyon at huwaran. Dahil sa huli, ang layunin ay hindi ang gawing mas madali ang buhay para sa kanila, kundi ang gawin silang mas matatag para sa buhay. Tandaan, ang ating layunin bilang magulang ay hindi ang gawing madali ang buhay para sa ating mga anak. Ang ating tunay na misyon ay gawin silang malakas at matalino para harapin ang anumang pagsubok na dumating. Ang buhay ay hindi isang patag na daan. Ito ay isang serye ng mga hamon na nangangailangan ng lakas ng loob. At ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa kanila ay ang tiwala na kaya nila, kasabay ng mga kasanayan o skills para malampasan ang mga ito. Kaya't bago tayo maghiwalay, mag-iiwan ako ng 2 tanong para sa inyong pagninilay. Ano ang isang hamon o problema na labis kong pinoprotektahan ng aking anak sa halip na turuan siyang harapin ito? Ano ang isang bagong skill o desisyon na ipagkakatiwala ko sa aking anak ngayong linggo para mas maging confident siya bukas? Huwag nating kalimutang ang paglago ng ating mga anak ay nag-uumpisa sa ating paglago bilang mga magulang. Simula na ang pagbabago ngayon. Muli maraming salamat sa panunood at huwag kalimutan mag-subscribe sa Usapang Family para sa mas marami pang content tungkol sa pamilya.